Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at maging mga nasa ibang bansa na aking mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Libreng pag-aaral sa mga taong gustong matuto, sa mga taong gustong tumuklas ng katotohanan at yun po ang layunin ng channel na ito. Maganda siguro kung manalangin muna tayo, no, mga kabiyaya. Magandang gabi po, Panginoon, sa iyo. Sa iyong harapan kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay at niloob mo, Panginoon, na kami magkasama-sama sa platform ng Google Meet at sa channel ng The Bride of Christ TV, mapa YouTube man o mapa Facebook. Salamat po sa mga instrumentong ito, Lord, na ginagamit mo para kami magkaroon, Lord, ng connection comfortably dito sa mga bahay namin, Panginoon. Salamat, Lord, at alam po namin na itinuturing mo na ito ay bahagi ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan, kung kaya po natin pumalakpak dyan sa icon, okay. Kung sa bahay, kahit wala nakakarinig, okay lang. Basta kay Lord naman yan eh. Napakabuti ho ng Diyos sa atin, buhay. At mapapansin nyo, medyo napagod ako ng konti at patapos na po yung ating katapusan ng Mundo series. Iandaan na po natin ang ating mga elemento ng ating pagdeklarasyon ng ating pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Tandaan po natin, tayo po ay naligtas, hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Naawa lang ang Diyos sa atin, kaya tayo ay binigyan niya ng pagkakataong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Ano ba yung mga tinapos na gawa ni Kristo? Ang tinapos na gawa niya ay yung kanyang dugo ay inialay sa atin nang siya'y namatay sa krus para tayo ay mapatawad. Ngayon, ang sabi, ang sino mang manampalataya. Ang biyaya po ay matatanggap lang po natin kung tayo po ay maniniwala, kung tayo po ay magtitiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Hindi po sinasabi ho ng Diyos na lahat ay ligtas na. No, it requires faith. Kailangan mong maniwala kay Kristo sa ginawa niya. So ano ba yung mga ginawa niya? Ang ginawa niya ay simple lang naman. Namatay siya sa iyo para ikaw ay patawarin, para yung dugo niya ang magpatawad. Kailangan yon kasi nga ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay makasalanan. Ngayon, naunawaan ng Diyos yon, kaya ang ginawa ng Diyos, pinadali niya ang kanyang anak, nagsakatawan tao, at pinanganak sa isang kay Birheng Maria para ang kanyang dugo ay walang lahi ng pagiging tao at ang kanyang kamatayan sa krus ang naging handog sa Panginoon para tayo ay mapatawad. Ngayon, ang sino mang manampalataya, ang usapan na ang sino mang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At yun ang ating pinananampalatayanan. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay nagsasanta Cena kasi sinabi ng ating Panginoon ay eto basahin po muna natin tong verse na to. No, wait lang po. Okay, ang sabi sa unang Korinto chapter 11 verse 23, ito ang sabi. Ito ang katuraang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan at inihahandog para sa iyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala. Pag-aalaala lang to guys inaalala lang natin para pumasok sa puso't isipan natin kung ano yung tinapos niya. Tapos, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos. Pinagtibay nito ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So, ganun talaga, pag-aalaala lang siya. Ang pagkain po natin ng tinapay na ito ay wala akong kapangyarihan ho yan. Yan ay simbolo lamang. Hindi po tayo kagaya ng ibang reliyon na may kapangyarihan ang kanilang tinapay na kapag kinain mo ay nagiging Wonder Woman ka. Hindi po ganun. Ang tinapay na to ay pag-aalaala lang po sa ating Panginoon.
Kaya magsisimula na ho tayo ng ating Santa Cena. If you won't mind mga kapatid, buksan niyo po ang inyong camera para ma-inspired naman ang bawat isa na makita na tayo ay nagsasanta Cena. Yun ay pakiusap lang sana kung pwede lang. Gaya ng ginagawa ko ngayon. Kahit yung tinapay lang ang inyong kunan, no? Kaya kagaya niya, no? Yan. Pagpasensyaan nyo na yung mga cartoon character doon, sa asawa ko ho yan. Okay, so yan. Sige po, damputin po natin ang ating tinapay. Ayan, nakita nyo po ang aking kamay. At tayo po ay manalangin. Tas po natin ang tinapay na ito. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, ang tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan, na binayubay, na nabugbog, na hinampas, na sugatan dahil sa akin. Kaya pinananampalatayanan ko po na sa magitan ng tinapay na ito na sumisimbolo sa iyong katawan, ako'y bahagi po ng iglesia. At ang tinapay na ito na sumisimbolo rin po sa magitan ng iyong mga sugat at ang mga latay, kami pinagaling mo na sa lahat ng aming mga sakit karamdaman, pati ang mga future sickness namin ay pinagaling mo na. Kami magaling na, malakas, malusog, pinagpala, pinaburan. Kami ay blessed and highly favored. Sa pagkain namin ng tinapay na ito, pinananampalatayanan po namin ang iyong ginawa. Sa pangalan ni Jesus, kainin po natin mga kapatid. Okay, so hawakan na po muna natin ang ating inumin. Hindi po ito alak, no? Ito po ay tsaa lang. Taas po natin ang inumin na ito. Okay. So sabihin natin, Panginoong Hesus, narito ang kopa ng ubas na sumisimbolo sa iyong banal na dugo na nagbubo sa krus ng Kalbaryo para kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan, ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, at mga hinaharap. Sa pamamagitan ng iyong dugo, ito'y pinatawad mo na, ito'y binayaran mo na, Panginoon, na naging dahilan kung bakit kami ay ligtas na, may buhay na walang hanggan, dahil sa iyong ginawang ito. Ang saroring ito ay sumisimbolo na kami, Panginoon, ay spiritually kasal na, Panginoon, sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin at pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay inumin po natin, sorry. Okay, so isang palakpak po sa ating Panginoon. Isang palakpakan po natin si Lord. Okay, so mag-aaral po tayo ngayon ng salita ng Diyos at ito po ay ating pag-uusapan ngayon yung
Dalawa, no? Ang dispensations, linawin natin kasi hindi naging malinaw ang dispensation eh. Pangalawa ay yung anong pagkakaiba ng tutuklasin natin yung literal na paghahari ni Kristo at yung spiritual na paghahari. Kasi marami po nagtuturo na ang kaharian daw ng Diyos, ang paghahari doon ni Kristo ay spiritual lang daw. So pag-usapan natin yun ano. At una muna no ang dispensation. Pakita ko muna sa inyo ang ating Bible. Una no, ang tanong natin, ano ba ang dispensation? Kasi marami ho nagtuturo ng eschatology na hindi lahat ay kagaya natin na dispensationalist. Kasi meron din nagtuturo ng dalawa ho kasi ang nagtuturo ng ng eschatology, isang dispensationalist or isang dispensationalism at isang tawag dito, covenant ba 'yon? Sabihin, basta covenant. Basta mga covenant ano sila, more on covenant sila. So, tayo kasi naniniwala na may iba't ibang panahon. Ang Diyos nangusap sa iba't ibang panahon. Kasi ang liwanag dito, no, basahin natin muna yung idea. Bago tayo tumingin sa biblical, tingnan muna natin yung idea ng ng dispensation. Kasi ayon sa Hebreo chapter 1, verse 1, nasa Bible na may panahon talaga. Sabi rito, no, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng propeta. Maliwanag sa verse na yan na ang Diyos pala nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng iba't ibang panahon. Actually, ang Hebreo po ay sinulat, either, hindi po masyadong dogmatic no, kung si Pablo ba to or what, pero mukhang si Pablo kasi yung grammar, yung punto, yung the way niya magsalita ay Pablo eh. Kung babasahin niyo yung Romans hanggang Philemon, pati yung pamamaraan ng kanyang pananalita, parehong-pareho. Kaya maraming naniniwala ng mga Bible scholar na si Pablo to. So let us assume na ito si Pablo. Kung siya nga. Sabi kasi dyan, ang kausap niya rito, mga taga-Hebreo, mga Christian Hebrews or Christian Jews. Sabi, mga galing to ng kautusan. Kaya kung mapapansin nyo, yung Book of Hebrew na to, ay binabanggit ng kautusan kasi yung mga kausap ni Pablo dito galing ng kautusan. Kaya natural lang na dapat makarelate sila do sa mga example ni Pablo wherein kautusan. Kasi sinabi rito propeta. Alam naman natin ng mga propeta, ito yung mga Old Testament prophet. Okay? So Old Testament people to. Kaya yan ang sinasabi ng verse na yan. Sabi niya nung una, nangusap ang Diyos. So ibig sabihin, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno. Ninuno nila to. Yung mga ninuno, mga nila Abraham, Isaac, Jacob. Diba? Yun tinutukoy dito. Ninuno nila kasi sila, mga Hudyo. Ano ba si Pablo? Hudyo siya, di ba? Mga guys, tinan nyo, no? Ganyan tayo dapat mag-aral ng Biblia. Nilalagay natin ang ating sarili sa panahon na isinulat to. Hindi yung basa-basa tayo dadampot ng verse, tayo daw ang kausap. Ngayon, kung ang Hudyo ang kausap dito, dapat magpaka-Hudyo ka. Siyempre, sa Jewish culture, nandun ang mga iconic na mga term, kagaya ng law, prophet, kagaya ito, propeta, Tapos ninuno, mga ninuno nila. Kaya hindi tayo yan. Pero the point is, yung ugali ng Diyos. Ano ba yung ugali ng Diyos? Kasi ang Diyos daw ay nangusap sa iba't ibang panahon. Kahit na ito ba'y sa Hudyo, pero pinakita dito yung ugali ng Diyos. Ano ba yung ugali ng Diyos? Nangungusap pala siya sa iba't ibang panahon. Ang linaw, di ba? Tapos iba't ibang paraan pa. Ngayon, alamin natin ngayon ang dispensation na. Kahit naman, maiintindihan nyo na may dispensation bakit may Old Testament? Bakit may New Testament? Hindi ba dispensation yon?
Sabi nung may nag-comment, hindi katotoo yung dispensation, ano lang yan, turo yan ni Darby. Turo daw ni Darby daw yun, noong 18th century. Hindi si Pablo, si Darby may turo niyan, pastor. Diyos ko Lord. Binura ko lang yung comment niya kasi wala akong time eh. Oh. Kung may nakabasa man kanina nun, binura ko lang kasi nagde-debate na yung iba ron eh. Di naman kasi alam mo, no, pag Kristiyano ka, di ka dapat trash talker. Diba? Born again ka, Christian ka, pero trash talker ka. Ano yun? Pinapakita mo yung ugali mo na na kaya ka nakikipag-trash talk, hindi para kundi masabi lang na marami kang alam sa Bible, yabang ang tawag doon. Oh. Tingnan yung mga nakikipagdebate, kagaya nila Soriano nung araw. Kung tutuusan, pataasa lang ng ihi yan eh. Yabang-yabang lang yan eh. No? Ano motibo mo? Bakit mo dinidebate yung pastor? Oh. Sa page pa. Pwede naman i-direct mo message mo yung pastor. Doon kayo magdebate kung gusto nyo. The point is, di naman kasi kailangan pagdebatihan yan eh. Dahil kasi mahirap tanggapin ang mga taong hindi marunong tumanggap. Diba? Oh. Tapos, born again. Tapos, nakikipag-trash talk. Hindi magandang ugali sa isang Kristiyano ho yun. Kasi, kakaya yung patotoo natin. Biro mo, no? Dapat makitaan ka ng maturity sa mata ng tao. Diba? So, pag mga ganun, mga kapatid, kung yung mga kasama nyo ayaw maniwala, bahala sila. Diba? Sino ba mapapahamak? Tayo ba? No. Kaya mo mapahamak sila kumbaga sa kasabihan ng matatatandang Pilipino dito sa Tagalog, buntot mo, sungay mo, hatak mo. O, di ba? Gaan nyo sila kung yun ang paniniwala nila. Kung wala raw dispensation, bahala sila. Kasi, ang linaw kasi dito na meron dispensation. Ngayon, gaano ba kabiblikal ang dispensation? Diba? Gaano ba siya kabiblikal? Tingnan nyo, I will show you 4 verses na nagpapatunay na ang dispensation po ay biblical. Wait a minute lang po. Ngayon, pag mga ganito, tingin tayo sa King James. Kasi mahirap sa Tagalog eh. Kaya hindi nila alam na may dispensation. Tingin tayo sa King James ha. Kung gusto nyo ng tamang turo, tamang pagsasaliksik, accurate, mag-King James na tayo. King James Version. Remember, ang King James ay letra por letra na galing sa wikang Grego o Hebreo. Okay. Una tong verse na to, no? I will show you this verse. 4 to. Sabi rito, no? For if I do this thing willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel. Ang linaw. Oh. Ano yan? Wala raw sa Bible ang dispensation. The dispensation of the gospel is committed unto me. May dispensation pala ang gospel. Ang tanong kasi rito, ano ba meaning ng dispensation? No, ano ba meaning nito? Tingnan natin ito sa Greek para maging malinaw. Bagal ang computer, mga kabiyaya, pasensya na kayo. Sabi rito, no, dispensation. Ano ba meaning ng dispensation? Ito, dispensation to. Sabi dito, okay, so ayan, no, oikonomiya. Ibig sabihin, administration, household, or stewardship. So ibig sabihin, pag sinabing dispensation, ito ay pamamahala o administrasyon o house rule. Sabi ng iba,
House rules. Sabi rito na dispensation is a house rule o sabihin isa siyang pamamahala. So sa madaling salita mga kapatid, kaya ako nababagala magsalita kasi ang bagal ng computer ko eh. Dapat itong speaker nyo si Kuya Cesar eh. Ay, mayroon bang millennial dito? Si Kuya Cesar. Kilala nyo guys si Kuya Cesar? Ay, sumalangit nawa. Alam nyo yung panagsalita yun, parang, ayan na po ang eroplano, lumilipad na, ay, nakalanding na pala. Ayun, ganun siya magsalita. Yung nauunahan siya ng sitwasyon kaya hindi niya alam. Ayan, gaya niya, eroplano, lilipad, tapos niya magsalita, nakalanding na. So, okay, joke lang. Okay, dispensation. Ang bagal kasi eh. Wait lang ah. Okay, sabi rito, no, dispensation of the gospel. So may rules pala ang gospel. Ano ba ang gospel? Pag sinabing gospel, good news, mabuting balita. Ano ba ang gospel sa ating dispensation, 'di ba? Ang magandang balita sa panahon natin ngayon ay yung nasa awa lang ng Diyos na imbis na sa works tayo maligtas, kundi sa faith na lang sa ginawa ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, imbis na ikaw gumawa para ikaw ay maligtas, may gumawa na nun. Ang gagawin mo na lang, magtiwala ka doon sa gumawa ng ikaw ang dapat gumawa. Diba? So ganun po yun. Tapos may dispensation daw yun. So tama yung theory natin na may iba't ibang panahon. Gaya nun, ang dispensation ng araw sa Old Testament, iba yun sa New Testament. Okay. Makikita nyo mamaya to, na-upgrade na. Dati 3 lang to, di ba? Sa Old Testament, ito yung dispensation, di ba? Na ang kaligtasan ng araw ay by works. Tapos, nung namatay si Kristo, siya yung nagtapos ng law, namatay siya. Ngayon, ang bagong tipan, ang sino mananampalataya kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. So, simula nun, by grace ang nangyari. Okay? Nagsimula yan ng Christianity. Nung pag-akyat ni Kristo sa langit, nagsimula ang Christianity. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga hyper-dispensationalists na ang simula doon ng bagong tipan ay kay Pablo. Mali. Nagsimula po ang bagong tipan kay Kristo. Okay? So ito yung gospel of God's grace. Nandito tayo sa panahon na to. Actually, nandito na tayo sa dulo. Malapit na mag-rapture. Dito tayo. Yung mga nananampalataya kay Kristo ngayon, ligtas. Ligtas na. Kasi nasa dispensation pa tayo ng grace. Nandito pa. Diba? Totoo yung sinabi ni Pablo na sa kanya pinagkatiwala yung dispensation ng church age sa panahon ng faith. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya yung mga verses na ito yung sinasabing dispensation of the gospel. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano yung sinasabi mo na walang dispensation? Kasi alam nyo, may ang mga nagtuturo ngayon, yung mga bumabatikos sa mga dispensationalists, ano lang daw yun, invento lang daw yun ni Nelson Darby noong 18th century. Kasi daw, ang talagang posisyon daw talaga ng turo daw ng Biblia ay hindi dispensation kundi covenant. By covenant ang Teka muna, ano ba tamang term doon? Wait lang po Yun yung mga covenant theology. Ano yung covenant theology? Ang tinuturo nila, ano daw? Yung panahon ng Hudyo, tapos nag-fail daw ang Diyos sa Hudyo. Kaya hindi na raw Hudyo kundi church na raw. Ang tawag doon replacement theology. Na hindi na tapos na raw ang Diyos sa Hudyo kasi nasa covenant daw tayo. Kaya nga sila covenant eh. Sila yung mga puro natapos na. Puro natapos na.
tapos na to, tapos na yung Old Testament, tapos na ang Diyos sa Israel. Kasi nireject ng Diyos ang Israel, so wala nang Israel. Nasa church na. Kaya yung mga eschatology nila, yung bride of Christ nila, ano daw, hindi raw, kundi Israel daw, noon pa daw yun, nangyari na. Kaya tinan nyo sa kanila, mga tinuturo nila, yung rapture, nangyari na. Yung tribulation, nangyari na. Yung second coming of Christ, lahat nangyari na sa kanila. At nangyari daw yun spiritually. Oh. Yun ang tinuturo nila. Tayo, hindi tayo ganun. We are dispensationalists. Na ano lang, nagkaroon lang ng pagbabago, nagkaroon lang ng transition lang. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng dispensation, ha? Bigyan ko kayo ng halimbawa ng dispensation. Halimbawa, may anak ka. No? Oh. Ang unang dispensation, sanggol pa lang yung anak mo. Oh. So, ang unang dispensation, ang dapat mong gawin, alagaan mo yung anak mo. Diba? Bili ka ng gatas, bili ka ng laruan. Oh. Diba? Kinakarga mo yung anak mo. Nasa dispensation na yung anak mo ay bata pa. Okay? Nasa panahon pa. Kaya yun ang rules. Ang rules, kailangan mo magpuyat, kailangan mo magtrabaho, kailangan mong buhatin ng anak mo, painumin mo ng dede. Ngayon, nung 10 years old na yung anak mo, ibang dispensation na yun. Ang dispensation na yun ay iba na. Hindi mo na siya pwedeng, alam mo ba yung bata pa lang, yung gawing bata na kakargahin mo, padedehin mo. Ano padedehin mo? 10 years old na yung anak mo. O, ibang dispensation na yun. Ibang pamamalakad na yon. Ang pamamalakad mo sa anak mo, pinag-aaral mo na, hinahatid mo sa eskwelahan. O, binibigyan mo ng baon. Pagdating sa bahay, tinuturuan mo, dinidisiplina mo, binibili mo ng robot, binibili mo ng laruan, binibili mo ng... O. Tsaka ng panahon na yan, pag bata pa, wag mo ng cellphone. O. Tablet na lang siguro, maglaro, pwede. O. Anong dispensation yan? Noong 10 years old, pataas pa lang ang anak mo. O. Kaya anak mo, nag-17 na. O. Diba? So, hindi na uubra yung bubuhatin mo yung anak mo. Diyos ko, 17 na yung anak mo, bubuhatin mo, di na pinagtawanan ka ng kalaki-laki eh. Diba? Tapos yung anak mo, ang taba-taba pa, kabigat-bigat. Padededehin mo, wala ka na sa dispensation ng pagiging sanggol. Nasa dispensation ka na, yung anak mo, binata at dalaga na. Oh. Pwede na ba mag-cellphone? Hindi pa, 17 pa lang eh. O 18, ganun. Hanggang sa halimbawa, tapos na ng college, o alam nga naman, buhatin mo yung anak mo. Diyos ko, 25 anyos, bubuhatin mo yung anak mo, tapos padededehin mo. Hindi pwede yung ganong dispensation. Nasa dispensation ko na dapat yung anak mo, ay bigyan mo na ng kalayaan. O, pwede na mag-asawa. O, di ba? Ganon din, guys, sa ating mga tao. Ang Diyos, may dispensation din, iba't ibang panahon. Mga bata pa ang mga tao nung araw. Kaya ang dispensation ng Diyos nung araw ay by laws. O. Ngayon naiintindihan na natin, kilala na natin ang Diyos. By grace na sa atin, hindi na tayo kailangan ng law. Hindi na tayo bata. O. Yung mga pastor na ibang born again, gusto ng law. Palibasa sila, mga baby Christian pa. Alam yung mga baby Christian, yung mga gusto ng law. Oh. Gusto nila, tinatakot. Di ba? Ay, wag ka magbebenta ng ng alak, mawawala ang pagiging Kristiyano mo. Sa yung tindahan. Oh. Nung una, ganun, pwede yun. Guys, it's time for maturity. Panahon na para mag-mature tayo. Panahon na para malaman natin ang totoong gospel. Oh. Di ba? Ngayon, nung nagmamature tayo, naintindihan natin na ang Diyos pala, hindi na pala na-open sa mga ganung bagay. Nung una, di ba, takot na takot tayo magpatugtog ng mga worldly song. Takot na takot tayong manood ng rated PG na movie, baka magkasala tayo, di ba? Oh. Nung una,
Kapag halimbawang nakakagawa tayo ng kasalanan, paniniwala natin, papaluin tayo ng Diyos at nangyayari nga. O, di ba? Nangyayari nga. O. Yun yung dispensation na baby Christian ka pa. Eh ngayon, matured Christian ka na, dapat naintindihan mo na ang Diyos ay binabago ka, hindi sa magitan ng law, kundi ng kanyang biyaya lang talaga. Ngayon, naiintindihan mo na pala na, hindi pala ganun ang Diyos. Ang Diyos pala, nais tayong baguhin sa magitan ng kanyang biyaya. Diba? Naiintindihan mo na ngayon na by faith lang pala ang pagiging matuwid. Akala ko dati, ang pagiging matuwid, kailangan mong sumunod sa utos ng pastor, sumunod sa utos ng Diyos. Naiintindihan mo na ngayon ang rightly dividing the scripture. Nung una, hindi. Kasi baby Christian ka pa noon. Ganun po ang dispensation, mga kapatid. Another verse na meron na ang dispensation ay biblical. Isang verse pa lang tayo. So anong dispensation yan? Dispensation of itong church age sa panahon ni Pablo. Yan yung sinasabi ng dispensation. Meron pang dispensation na sinasabi ang Bible. Basahin natin to sa Ephesians chapter 1, verse 1 to 10. Ito basahin natin maigi. King James tayo para sure. Ang hirap maniwala sa ibang King James lang tayo. Sabi rito, Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, may dispensation pala ng fullness of times. Ano daw yun? He might gather together in one all things in Christ. Both which are in heaven, which are on earth, or even him. Sige, Tagalogin natin para maintindihan ng iba. Para flexible tayo. Iba rito Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit, sa lupa at paisalalim, ito kay Kristo. So yung dispensation pala na ito, na layunin daw ng Diyos sa panahon ng dispensation, darating ang oras na magkakaroon daw ng dispensation na ang lahat daw ng nilikha sa langit, sa lupa, ay ipailalim kay Kristo. Anong dispensation to? Balikan natin ulit itong English Basahin natin maigi. That in the dispensation of the fullness of times. Ano tong dispensation of fullness of times? Tapos, sa panahon daw na perpekto na daw ang lahat. Meron palang panahon na perpekto na daw ang lahat sa daigdig. Tapos, sa panahon daw ng perpekto na daw ang daigdig o yung fullness of times, lahat daw ay nasa ilalim ni Kristo. Mapalangit, mapalupa. Yun ang meaning dito Ngayon, ito ba ay dispensation of grace? Sa tingin ko, hindi. Pag sinabing fullness of times, dito na ho to. Nawala yung ko. Wait lang Sa panahon ng fullness of times na sinasabi rito, hindi dito sa Gospel of Grace, hindi rito. Dito na po to sa millennial. Mamaya malalaman nyo sa part 14 natin, bakit by works ang salvation sa millennial age. Malalaman nyo mamaya. Panoorin nyo mamaya yung part 14, part 14a. Sa panahon ng millennial age, dito na yung fullness of time. Kaya ito yung binabanggit ng Ephesians 1:10. So malinaw na ang Bible nagtuturo ng dispensation. May biblical yung may dispensation sa Old Testament, sa New Testament. Malinaw din itong sa tribulation. Malinaw talaga. Kaya itong dispensation chart na to ay biblical na biblical. Hindi to invento ni Darby. Bible lang may sabi Alam nyo, yung mga Pilipinong ibang nagtuturo, lagi nilang tinatag ang bawat tao, parang lagi sa tao. Ito turo ng Darby to. Ito turo to ng Baptist. Ito turo to ni Soriano. Ito turo to ni Manalo.
Ito turo to ng Baptist eh. Ito turo to ni Emmy Domingo. Ito turo to ni Edwin eh. Para nung panahon nung araw, ako kay Apolos, ako kay Juan, ako kay Pablo. Ginugrupo lagi ng mga ibang Kristiyano yung turo daw to ni ganto, ni ganire. Hindi nila inaalam na yung mga yan, kaya nagtuturo yan, Bible lang, iisa lang ang kinukuha na niyang Bible. Agaya nito, no, sabi si Darby raw nagturo ng dispensation. Linaw-linaw dito sa Ephesians, ang dispensation ay biblical. Oh. Yan ang dapat baliin sa mga Pilipino eh. Yung bang mahilig tayo magtag nang ito, turo to ni ganto, turo to ni ganere, turo to ni ganyan, turo to ni ganto. Turo to ni Soriano, turo to ng Baptist, turo to ng mga Pentecostal, turo to ng Sabadista, turo to ng Iglesia, turo to ng Katoliko. Ang galing-galing na lang no, mag-identify. Hindi nila naisip na baka naman yun ay turo ng Biblia. Agaya niya yung dispensation, turo daw ni Darby. Baka naman hindi si Darby may turo. Baka saan ba kinuha ni Darby yan? Baka dito. Ang linaw-linaw na may dispensation, no? Oh. Nakadalawang verse na tayo. May biblical dispensation. Gusto niyo pang pangatlo? Bigyan ko pa yun ng pangatlong verse. Dapat kasi, no, bago tayo akusa, alamin muna natin, biblical ba yung sinasabi? May kasi tayo magturo na wala sa Bible. Ito yung mga gaya nito, pinapakita ko sa inyo. Nasa Bible eh, oh. Hindi lang nasa Bible. Siguro naman kahit paano na ipapaliwanag natin na maayos kahit paano. Dahil pag nagbabasa ho tayo ng Bible, hindi tayo dapat nag-i-interpret ng Bible. Dapat ang Bible, kinukuha mo yung totoong meaning. Gaya kanina, in dispensation, nalaman natin, ito pala ay house rules, administration. Ayon sa Greek. Ganun po ang pag-aral po ng Biblia, hindi yung nagbibigay ka ng interpretasyon. Diba? Isa pa. Some verse para Kingdom of Heaven na tayo. Wait lang po. Wait lang po. Sa pang verse, dispensation. Ito pa, Ephesians 3:2. Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan ng lahat. Tapos, basahin natin sa English. Basahin mo rin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog ng Ephesians 3:2. Sabi rito, no, marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong kabubuti. So sabi dito na marahil nabalitaan ninyo, yung biyaya daw ng Diyos ay pinagkatiwala sa kanya. Kay Pablo to. So ang sentence dito ay yung pinagkatiwala sa kanya, yung gospel na ito kay Pablo. At paulit-ulit natin na pag-aaralan niya na si Pablo, sa kanya naging malinaw ang gospel para sa ating mga Hentil. Kasi bakit sinabi ng Hentil? Ito, verse 1, no? Alang-alang sa inyong mga Hentil. Tayo kausap dyan, mga kababayan. So sa kanya daw binigay yung kagandahang loob ng Diyos, yung biyaya daw ng Diyos. At yung nga yung gospel. Ngayon ang tanong, nasaan ang dispensation dyan? Siyempre, walang dispensation sa Tagalog. Sa English mo basahin. Basa tayo sa English. Yung iba gusto letra por letra. Saan sa Bible yung rapture? Wala namang rapture. Diyos ko Lord. Wala daw rapture sa Bible. Basa ka ng basa ka ng Latin, nandun ng rapture. Ano yung mga tao gusto letra por letra. Saan ang dispensation? Saan yan? Binabasa niya sa Tagalog. Walang Tagalog talaga sa dispensation. Salitang English yung dispensation. Diyos ko. Para ako nag-aalaga ng mga batang Kristiyano kapag nakakarinig ako ng ganyan.
Kaya totoo yung sinabi ni Pablo eh. Na kayo, mga gatas pa kayo, mga, yun. Alam nyo guys, hindi naman din maturity yun eh, understanding din eh. Marami naman mga born again na kaboborn again lang, understanding na kagad eh. Yung iba kasi, stack up na yung utak nila. Bakit? Kasi doon sila sa tradisyon na turo. Kung ano yung nakakagusto nilang turo, doon sila. Pag sinabi ng pastor nila na ang dispensation ay kay Darby, paniniwala na nila yung habang buhay, hindi na magsasaliksik yung mga yan. Okay, dispensation. Sabi rito na if you have heard the dispensation of the grace of God which given me to you word. Yan talaga na Old English, you know. Okay, so maliwanag yung dispensation of grace. O anong dispensation to? O, syempre, dispensation of grace, dito yun. O, yun, no? Kaya totoo talaga ang dispensation. Oh. Sa pang verse, dispensation, Colossians chapter 1 verse 25, basahin natin. Basta ako, tinuturo ko to, kung ayaw nyo maniwala, wag. Bible na eh. Nakikita nyo naman, no? Letra por letra eh. Oh. Sabi dito, no, whereof I am made a minister according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Dispensation of God. Dispensation daw ng Diyos. Oh. O yan, ano yan? Darby kayo ah. Alam kong Darby, di ba sa sabungan yun? Di ba? Darby. Ay, mali. Ano pala yun? Manok pala yung sinasabi ko. Ewan ko. Yun ang alam ko pag Darby. Ah, Derby ba? Sorry na. Ano ba yun? So, hindi kay Darby nagsimula, kay Pablo. Oh. Diyos ko Lord, itong mga taong to. Okay, so malinaw na sa atin ang dispensation. Ang dispensation po ay may iba't ibang panahon, paraan ng Diyos para mangusap sa tao. From Moses hanggang sa panahon ni Jesus, hanggang sa panahon ng Christianity. At nandito na tayo sa dispensation na to, malapit na mag-rapture. Pag nagpakawala na ng nuclear bomb ang China, rapture na yan mga kapatid. Pag nagpakawala na ng nuclear bomb ang China, rapture na yon. Okay, tapos tribulation age. 7 years to. Oh. Ang kaligtasan dito, kailangan mo rin manampalataya kay Kristo kasi si Kristo ay wala pa. Di siya nakikita kaya kailangan mo ng faith. Pero may works. Kailangan mong wag magpatatak. Wag padaya dun sa kay Antikristo. Tapos second coming. Tapos ito yung huling dispensation, millennial. Ngayon ang tanong, bakit works dito? Malalaman nyo mamaya, panoorin nyo na lang mga kabiyaya. Tapos, panahon ng millennial, ang kaligtasan ay sumunod kay Kristo. Okay. So, yan, malinaw na yan, ha? Okay, so, ngayon, ang tanong, ano ba pagkakaiba ng Kingdom of Heaven sa Kingdom of God? Okay, so dapat kasi natin maintindihan mga kapatid na, di ba, malinaw naman na si Kristo ay maghahari dito sa mundo. Okay? Una, malinaw muna sa atin yon na ang Diyos na nagsakatawan tao ay maghahari dito. Pero dapat kasi natin maintindihan na meron tinatawag na spiritual kingdom at meron tinatawag na literal kingdom. Okay? Ang spiritual kingdom ay nasa panahon na natin to ngayon. Tayo, totoo naman, di ba, spiritually tayo ay naghahari na si Kristo sa mga puso natin, di ba? Totoo naman yun eh. Sumula nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, sumula na may mga na-born again, mapapansin nyo yung mga born again Christian, yung mga totoong Kristiyano, di ba? Obvious na si Kristo naghahari sa buhay nila. Di ba?
Nagkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Bakit nabago ang buhay natin? Kasi si Kristo naghahari sa buhay natin. Yun po ay spiritual kingdom. Ngayon, sino ang entitled doon? Ang entitled sa spiritual kingdom, mapa Hudyo, mapa Hentil, mapa Old Testament, mapa Tribulation Saints, lahat sila ay entitled sa spiritual kingdom. Yung spiritual kingdom na to, na ang Diyos ay naghahari na sa mga puso natin. Diba? Kaya madali na sa iyo na sumamba sa Panginoon, madali na sa iyo na magbago ng buhay. Tsaka hindi ka na umaabuso sa kasalanan, 'di ba? 'Yun po yung mga totoong mga totoong pinaghaharian ng Diyos. Ang tawag doon ay spiritual kingdom. Ngayon, ano naman ang isa pang kingdom? Ang isa pang kingdom tinatawag na literal kingdom. Literal. Totoong maghahari si Kristo. At ang maliwanag sa Revelation chapter 20, sabi sa Revelation 20 verse 4, and they live and reign with Christ 8,000 years. So literal to. Ngayon, alam niyo ho ba, no? May may misteryo sa Bible na sa tuwing binabanggit ang spiritual kingdom, ay laging ang word na ginagamit ng Bible ay kingdom of God. Kingdom of God. Paghahari ng Diyos. At kapag literal kingdom naman ay laging nababanggit ang kingdom of heaven. Word na kingdom of heaven. Ayun ang nakaka-amazing sa Bible. Na-identify ng Bible kung ano yung spiritual kingdom, kung ano yung physical kingdom. Okay? And I will show you some verses sa Bible na nagpapatunay na totoo tong theory natin, no? Wait lamang po Kasi sa tuwing nababanggit ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, bisan di ba nakakalito, ano yung kaharian ng Diyos? Ano yung kaharian ng langit? Malalaman natin dito ngayon. Yan ang susuriin natin. Eto basahin natin to, verse 20. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. So tinanong ng mga Pariseo si Jesus, kailan ba maghahari ang Diyos? Tapos ito sagot ni Christ, no? Sumagot siya, walang makakitang palatandaan ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin nagsasabi na magsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. O, di ba? So pag sinabing kingdom of God o paghahari ng Diyos, ito ay spiritual kingdom. Sabi rito, no, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan tinatag ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos dito Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabi noon at rine sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Pag sinabing spiritual kingdom, paghahari ng Diyos. Mapapansin nyo, no, isa pang verse nagpapatunay na pag sinabing term na kahari ng Diyos ay spiritual kingdom, ay ito, no. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Basahin natin ito sa English para malinaw. King James para sure. Sabi rito, no, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung kingdom of God dito ay ano ba, spiritual o literal? Ano ba ang born again? Di ba ang born again ay spiritual experience? Except a man be born again, he cannot see. Pag sinabi kasing kingdom of God, naghahari na ang Diyos sa mga puso natin. Sinasabi ni Jesus Christ dito na maliban ng tao ay ma-born again, hindi niya mararanasan yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. Pag sinabing sa buhay niya, spiritual ito. Lalo naging maliwanag sa verse 5. Ang sabi rito, no, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yung kingdom of God dito, yung paghahari ng Diyos dito ay yung spiritual. Yung bang
Nararanasan mo na yung pagbabago ng buhay, nagkaroon ka ng kapayapaan ng buhay kasi naghahari na ang Diyos sa buhay mo. So pag ganyan idea, yung idea yan ay spiritual. Ngayon, ikumpara natin sa Kingdom of Heaven. Bigyan ko kayo ng example ng verse ng Kingdom of Heaven. Wait lamang po. Mabagal yung computer natin. Sabi rito, Matthew 7:21. Sabi rito, not everyone of said unto me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So ano kaya to? Literal ba to o spiritual? Basahin natin mahigi. Kung ang binabanggit bang kingdom of heaven dito ay spiritual din ba na paghahari sa puso? O ito ay literal na lugar kung saan doon ka papasok? Sabi rito, Tagalogin muna kaya natin para maintindihan ng lahat, Ito pala, kaharian ng langit. Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Yung word na papasok, meron bang spiritual na pumapasok? Di ba wala naman nun? Kundi ito ay literal. Ibistigan natin kung ito ay literal, kundi yung sumusunod sa kalooban ng aking amang sa langit. Sabi dito, sa araw ng paghuhukom, yun na. Yung kaharian ng langit dito ay umuugnay sa Judgment Day. So ano to? Event? Yung ba spiritual? Hindi. Kasi event yan Araw ng paghuhukom. Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba kami nagpahayag na mensahe mula sa Diyos, nagpalaya ng demonyo sa inyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko yung nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. So ngayon ang tanong, spiritual ba yan o literal? So obviously, yan ay spiritual. Yan ay literal. Wait lamang po So literal, di ba? Kasi araw ng paghuhukom Yung araw ng paghuhukom na to ay yung binabanggit na papasok sa kaharian ng langit. Ang pagpasok para sa kaharian ng langit ay araw ng paghuhukom. So anong binabanggit dyan? Kailan yan? Di ba obviously pinag-aralan natin sa part 13b na ang araw ng paghuhukom ay dito sa lugar na to, sa dulo. At meron ding paghuhukom dito sa una bago maghari si Kristo. 'Di ba? Uhusgahan niya yung mga yung mga may mga judgment dito bago magsimula ang millennial, 'di ba? Napag-usapan natin ito sa part 13b. Tama ba? Tama, 13b na may judgment sa mga Hudyo, may judgment sa mga bansa, may judgment sa mga anghel, 'di ba? May judgment kay Satanas, tinapon siya saan? Sa Tartarus. Tapos tinapon sa impyerno na yung Antikristo tsaka bulaang propeta. Judgment yun. Yun ang mga judgment, series of judgment. At yung final judgment dito. Pero kasi dito, ang binabanggit ni Christ, kaharian ng langit. So ibig sabihin, dito yung part na yun na sinasabi ni Jesus Christ, depart from me. Huwag kayong pumasok. Hindi pa yun sa final judgment. Dito to kasi ang issue dito is kaharian ng langit, which is ito nga itong millennial kingdom. Kaya ang kaharian ng langit na binabanggit dito ay pagkatapos ng second coming. Sa madaling salita, ang senaryo na ito ay pagkatapos ng second coming. Bago magsimula. Kasi papasok sa kaharian ng langit Pagpasok sa kaharian ng Diyos mismo na literal. Diba? Okay, another example na literal ang kingdom of heaven. Pag sinasabing literal kingdom, laling kingdom of heaven na nababanggit. Ito pa, Matthew chapter 8, verse 11. Sabi rito obserba natin itong verse na ito, binanggit dito yung kaharian ng langit. Ito ba ay literal o spiritual? Anong kaharian ba to? Sabi ito, tandaan ninyo, maraming darating buwas sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag ng kasalo nila Abraham, Isaac at Jacob. Saan daw? Sa kaharian ng langit. Ito ba ay spiritual? Sa tingin ko, hindi. Bakit? Kasi may silangan, place. May kanluran, place din to. Dudulog sa hapag
O hapag ng kainan. Di ba hapag ng kainan, ito yung mangyayari sa, sa banquet, sa marriage supper of the Lamb. Di ba? Kasalong nating kakain si Abraham, si Isaac at Jacob. Mga literal to, no? Saan daw? Sa kaharian ng langit. So pag sinasabing literal kingdom, lagi ang code name ay kaharian ng langit o yung tinatawag na kingdom of heaven. So nagpapatunay na pag sinasabing kaharian ng langit, ito ay literal kingdom. Literal yan, di ba? Literal si Abraham. Alam naman spiritual to. Yung mga preterists, ganito, spiritual daw to. Spiritual daw si Isaac, spiritual daw si Jacob. Lahat spiritual sa kanila eh. Hindi po pwedeng gawing spiritual yung yung kainan eh. Oh. So ibig sabihin, ang tinutukoy na kaharian dito ay yung literal kingdom. Dito to, dito, dito. Ito to. Literal kingdom ang pinag-uusapan dito. Okay. Sample lang ko uli kayo Di ba ang sabi diyan, pagkaharian ng langit, may kainan. Di ba? Ayon sa verse na to, pag may kaharian ng langit, ay may kainan. Alam nyo ba, may nabanggit din ang spiritual din regarding sa kingdom of God. Basahin ko sa inyo. Wait lamang po. Okay, basahin natin to, no? Okay guys, nabanggit dito ay paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos. Alam naman natin, kanina, na-identify natin na paghahari daw ng Diyos ay spiritual. Basahin natin kung spiritual nga to. Sabi dito, no, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain, o pag-inom. Kanina, yung kaharian ng langit, pagsasalo ng pagkain, pagkaharian ng langit, literal. Literal yung binabanggit, salo-salo. Pero sabi dito na ang paghahari daw ng Diyos ay hindi raw sa pagkain inumin, kundi tungkol sa katuwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Pag binabanggit lagi ang spiritual kingdom, laging ang code name ng Bible ay paghahari ng Diyos. Malinaw ba mga kapatid, di ba? Obserbahan nyo, di ba, yung Bible, no? Pag spiritual kingdom, laging binabanggit, kaharian ng Diyos. Pag literal kingdom, kaharian ng langit. So tama yung theory natin. Convincing, o iba pang verse, baka iba hindi convincing eh. Isang verse na lang. Alam nyo guys, marami ho to. At aaminin ko sa inyo totoo, kung iisa-isay natin to, yung mga parable ni Jesus Christ, lahat yun ay literal kingdom. Ito starting next week, pag-aaralan na po natin ngayon ang Kingdom of God. Pag sinabing Kingdom of God, Gospel of God's Kingdom na po ang pag-aaralan natin. Para maintindihan natin ang pagkakaiba niya sa Gospel of Grace. Kasi, sa madaling salita mga kapatid, babasahin na natin ang Mateo, Marcos, Lucas 1, pag-aaralan natin kung alin dun yung sa atin talaga at alin yun parang panghudyo o obserbahan natin. Ibig sabihin, magbabasa tayo ng mga Old Testament at mga gaya ng Mateo, Marcos, Lucas 1 para maintindihan natin ng gusto. Diba? Halimbawa, yung mga parable ni Jesus, yung ba ay sa atin, yung ba ay sa Hudyo. Para maging malinaw kasi nga maraming mga Kristiyano dampot ng verse pag binabasa yung Gospel of God's Kingdom, laging ina-apply sa kanila. Ngayon, para maging fair naman tayo, siguro naman mahabang panahon, no? Halos mag-iisang taon tayo nag-aaral ng Gospel of Grace. God's Grace, di ba? Ngayon, pag-aralan naman na natin ang Gospel of God's Kingdom. Kaya ngayon dahilan kung bakit tinuturo ko sa inyo to ngayon. Pagkakaiba ng literal kingdom sa spiritual kingdom. Madalas, pag sinasabing spiritual kingdom, ang code name ng Bible ay Kingdom of God. Pag literal, Kingdom of Heaven. Halimbawa, nagbasa ka ng Bible. Nagbasa ka ng Bible, no? Nabasa mo sa Bible na pag sinabing kaharian ng langit ay may hapagkainan. Tapos nung nabasa mo to, na-confuse ka, no? Sabi rito, no, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi daw tungkol sa pagkain at inumin. Ito ay tungkol sa kapayapaan, kagalakan, kaloob ng Espiritu Santo.
Kung babasahin mo to, lumalabas na ito ay spiritual kingdom. Tapos sasabihin mo sarili mo, ala ko ba ang pangkaharian ng Diyos ay may salo-salo? Ba't dito hindi raw salo-salo? Mukhang contradict. Hindi mo nabasa maigi. Kasi dapat mo kasi maintindihan, ang ginamit diyan ay paghahari ng Diyos. Hindi yung hindi kaharian ng langit. Kaya napakahalaga mga kapatid na maintindihan natin yung doktrina ng pagkakaiba ng kaharian ng langit sa kaharian ng Diyos. Between spiritual kingdom at physical kingdom na mangyayari. Kasi marami mga religion ngayon, especially mga post-millennialists, mga preterists, na ang interpretasyon nila sa paghahari ni Kristo ay spiritual. Wala nang Tapos, ang turo nila, naghahari na raw si Kristo noon pa. Kaya yung nangyari daw yung sa Book of Revelation, nangyari na daw yan. Tapos tapos ngayon daw pabuti daw ng pabuti ang mundo para daw sa gospel. Totoo naman na na-expand ng gospel ngayon. Pero sasabihin mong pabuti ng pabuti ang mundo ngayon. Hello, tingin ka nga sa paligid mo. Pabuti ba ng pabuti ang mundo? Kaya malinaw ho diyan at marami pa mga verses at pag-uusapan natin to next week. Magsisimula na tayo ng pag-aaral ng Gospel of God's Kingdom. Magbabasa tayo mula Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Basahin natin in the light of New Covenant. So yun lamang po at okay, type lang po ng ng Charito sa mga magtatanong. Ladies first muna tayo, no? Sige, si Maricena. Maricena, go ka na muna. Magtanong ka na. Ay, good evening, Pastor Charito, and good evening po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Shoutout sa 100. Salamat po. Sige po. Pastor, itatanong ko lang po sana kasi meron po kasing isang kapatid na nagtatanong, which is na-curious lang din po ako na, ano ba yun? Ano po ba daw yung nauna? Yung ama po ba? O yung anak? Or yung espiritu? Kasi, parang sinasabi po niya na nauna yung ama kaysa dun sa anak. And then, meron din siyang paniwala na yung ama, pinanganak na yung anak. So, yun po yung gusto kong malinawan din. Turo na yan. Parang alam ko na yan. May sinapupunan. Okay. Okay, galing kasi yan kay Soriano. Totoo niyan. Oo. Bible may sabi, pero totoo naman na sinabi ng Bible yun. Mali lang interpretasyon ni Soriano. Ginawa niyang literal. Ang sinabi ron, yung sinapupunan ng kanyang, basahin nga natin yun, Tuwan-tuwa ako doon sa verse na yung sinapupunan. Okay, ito yung Biblia ni Soriano ang Biblia. Sabi rito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Sinapupunan. Guys, common sense na lang. Pang-elementary, di ba? Nakakita na ba kayo ng ganun? Gawin mo literal yung... kaya sinabi sinapupunan ng Ama, ibig sabihin noon, pinadala siya ng Ama. Tignan niyo yung context. Sa context tayo tumingin. Bakit ko nasabi na ang meaning ng sinapupunan ng Ama, ibig sabihin, ang Diyos ang nagpadala sa anak. The Father sent His Son. Basa tayo ng context. Kasi ano ba yung context? Nasa 14. Ang salita ay naging tao, nanirahan sa piling natin. So anong context ito? Nagsakatawan tao si Kristo. Okay? Nakita namin kalawalatian ng tunay na biglang kaisang-isang anak ng Ama. Nandito na yung tinatawag na siya ay kaisang-isang anak ng Diyos. Figuratively.
Siya ay kapuspusan ng kagandahang loob ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, sinigaw niya. Siya ang tinutukoy ko sabihin, darating ang kasunod ko. Ang context nito ay yung pagdating ni Kristo, yung pagsakatawang tao. Context na to, ito yung pagpapadala ng Diyos Ama sa kanyang anak. Sapagkat siya'y naroon pa bago mo man ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin na masaganang kagandahang loob ng Diyos. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moses, ngunit sa pamamagitan naman ni Kristo Jesus, dumating ang kagandahang loob. Ibig sabihin, ito yung illustration ng pagdating ni Kristo. Oh. Kaya figuratively, nasabi rito sa kaduluduluhan, nasa sinapupunan siya ng Ama na pinadala siya. Oh. Sabihin, mula siya sa langit, yun ang meaning noon, yung sinapupunan na yun. Kasi alam nyo, no, it takes Holy Spirit for you to understand Bible. Ganun yung mga kapatid. It takes na banal na spirito bago maintindihan ng Bible. Kung ginagawa mong literal yan, hindi mo naintindihan ng Bible. Tsaka pangatlo, no, tanungin ko nga kayo, gumamit siya ng ama. Pag sinabing ama, lalaki yun. Hindi naman yung sinabing ina eh. Gusto niya ng pilosopuhan? O sige, tanungin natin sila. Bakit ang ama ba may matres? Oh. Kung literal, di ba? Kung literal tayo, kung magliliteral tayo, maniniwala sana ako kung ang Diyos ay Diyos ina eh. Kung nanay, kung female type ang Diyos eh. Maniniwala sana ako dun eh. Pero hello, sinapupunan ng Ama. Oo. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo dapat patulan yun. Dapat, ano mo siya, is figurative, di ba? O agaya na sinabi ko kanina, yung mga matitigas ang ulo, sabi ko kanina, buntot nila, sungay nila, hatak nila. O. Kung gagawin mong literal yon, sinasabi ni Pastor Edwin, mga demonyo yung mga taong yan, may mga sungay tsaka buntot. Diba? Hindi ganon. Ang ibig ko sabihin doon, yung decision mo, yung mga decision mo sa buhay, ikaw magdadala niyan. Yun ang meaning ng sungay mo, buntot mo, hatak mo. Ganon po ang figurative. Ganon din po ang Bible. Marunong din po siya mag-figurative. Lalo-lalo na kulturang Hudyo to. Mahilig to sa mga mga figurative sentence. Pangatlo, yung sinasabi nila na may pinagmulan si Kristo, sige, basahin natin kung may pinagmulan nga siya. Basahin natin yung prophecy tungkol kay Christ, yung bata, yung sanggol. Alam naman natin si Jesus Christ pinanganak sa Bethlehem, di ba? Dapat magkasundo tayo ron. Pinanganak siya sa Bethlehem. Sabi rito, no, yung prophecy, sabi ni Yahweh, ito sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Sino to? Alam naman natin si Jesus Christ to. Saan pinanganak si Jesus Christ? Sa Bethlehem. Ano siya balang araw? Magiging hari ng buong mundo sa millennial. Ano daw? Ang kanyang pinagmulan. May pinagmulan daw pala si Kristo. Ano? Saan nagsimula? Ay buhat pa sa noong unang panahon pa. Ano ba naman itong Tagalog na to? O para sigurado, King James. King James tayo. Loko tong ano na to, no? Bible Society na to. Okay. Pero sabi dito, from everlasting eh. O, di ba? Magkasundo muna tayo. Sabi dyan sa King James, from everlasting. Galing siya saan? Sa walang hanggan, everlasting nga eh. Ayun. Oh. Ngayon sabihin nyo sa akin, may pinagmulan si Kristo. Everlasting nga. Wala siyang pinagmulan. Kung ang Diyos Ama ay eternal, ganun din ang Son eternal. Oh. Kaya kapatid, yan ang masasagot ko sa iyo, no? Si Kristo, nasabi dyan, from everlasting to everlasting. From everlasting. Galing siya sa walang hanggan. Kung sinabi na ho ng Biblia na wala siyang hanggan, dapat panampalatayanan na po natin yun. Sinabi na ng Biblia. Okay ba? Thanks. Sarito po, Pastor. Salamat po. Salamat po. Pahabol po, isa pa po. Ay, sige ano po. Yung sinasabi na una daw yung Ama, ano pong stand natin po doon? Totoo naman talaga na na lahat sila ay from eternal.
Kung napanood nyo na po yung ating live stream ng o kaya yung Nuggets of Faith natin na yung banal na spirito ba yung number 2, malinaw doon, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, lahat sila eternal. Ang linaw doon. Pinakita ko doon yung mga verse doon. Kaya ang stand talaga natin, Trinity talaga. Niniwala talaga tayo sa Triunity. Pero wala pong specific pastor na nauna yung ama. Dayon, Wala. Okay, Wala. okay. Okay, thank you po. Malinaw na po. Salamat po. Sa mga kila Soriano, may ganyan. Dito wala. Walang ganun. Kasi ang liwaliwanag naman kasi ng Bible na ang anak, eternal. Ang banal na spirito, eternal. Ito pa may sinabi rito si Christ Ay mga ayaw maniwala na si Kristo ay may pinagmulan, walang hanggan. Ito, basahin natin dito sa English. At Tagalog na lang pala. Ito, at sinabi ni Jesus, sino nagsasalita? Si Jesus. Sabi niya, makinig kayo, darating na ako. Yan nananakot na si Lord Dala ko ang gantimpalang bibigay bawat isa sa inyo. Ano sabi rito sa 13? Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Amen. Amen. Yan. Yan yung mga verse. Dami niyang kapatid. Nako, wala lang ako mga listahan dito pero marami niyan. Namin yan sa Bible. So, salamat po, Sister Marie, sa iyong tanong at moving forward na tayo. Salamat, kapatid. Moving forward na tayo sa susunod pa magtanong. Lalaki naman, Teka lang, Sino binagcharito rito kanina? Angelo? Hello? Apo. Okay, good evening po. Sige po, pwede ka na magtanong, sir. Yes po, apo. Angelo Laki. Opo, sige po. Opo. Salamat na po niyo po. May tanong lang. Sa Hebreo, ba? Teka lang. Ako, nawala na ako. Hebreo 13. Teka lang, hanapin ko. Wala na. Kanina nandito. Hebreo 13. Ito, wait lang. Si dito. Hebreo 13:17 po. 17. 13. Basahin na. Ito ba yung kapatid? Basahin natin na. Sabi kasi dito sa verse na binigay mo, sabi niya, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila may mga pananagutang mga ngalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos o kuldiyan. Kung sila susundin niyo, magagalak silang pagtupad sa kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay namimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. So, kapatid, ano tanong mo dyan, kapatid? Tanong ko lang kasi, di ba, pag pag nagkaano tayo is individual, between you and God, ikaw at saka ang Diyos, pag tayo nagkamali, no? Ang katulan is, ako at ang Diyos. Parang kasing pagkakaintindi ko dyan, tsaka meron akong may naturo sa akin na may nagsasabi. Halimbawa kayo, pastor ko. Hello? 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 Nawala po siya. Sige, antayin natin. Kahit mga 10 seconds. Sige, kung wala siya, iba na lang magtanong, no? Hello po, Pastor Edwin. Hello, magandang gabi po. Pwede na po kayo magtanong? Sige po. Gusto ko lang po itanong, Pastor, kung yung, kunyari po, yung paghahangad mo pagkaroon ng yaman sa mundong ito,
kalooban po ba yun ng Diyos? Ito po, masama po ba yung magmahal? Paano nga yung mic mo, Magangat, kapatid? Mhm. Maghangad po yung na. magangat po, pastor. Kunyari po, kasi po, yung mga tao po minsan po nag-aangad pong maging mayaman. Kalooban din po ba ng Diyos yun? Na magangat ka ng yaman sa mundo. Ang tanong kasi dito, saan mo ba gagamitin yung kayamanan na yon, di ba? Kung gagamitin mo naman para sa iyong pamilya, bakit? Bakit masama? Ano masama doon? Tsaka pangatlo, kapatid. Sige po. Kung hangad po ng mabuti po yung gusto mo po na pangarap, hindi po ba galing sa kaaway yun? Na magangat ka ng yaman? Okay. Yan ang maling itinuro sa atin ng religion eh. Alam nyo, no, nagtataka ako doon sa mga simbahan. Kapag sinabi hong kayamanan, pag sinabi hong pera, laging kontrabida, laging pera. Laging masama pag mapera ka. Tingnan nyo sa mga pelikula, no? Mga pelikulang Pilipino, only in the Philippines lang po to, ha? Kapag mayaman, kontrabida. Kapag mahirap, bida lagi. Diba, napupunta nyo ba yon? Yung kung gaano ka-toxic ang utak nating mga Pilipino regarding sa mga biasness natin. Pag halimbawa, kaya yung mga post minsan, laging sinasabi na pag kayamanan, nakakalimutan mo ang Diyos. 'Di ba? Pag sinabing, laging ganun nang nangyayari sa atin eh. Pero kasi alam niyo po ba, isa sa tinapos na gawa ni Kristo na kalooban niya na tayo ay managana. Alam niyo, meron akong narinig na pastor dati, sabi niya, si Satanas daw, nagpapala daw si Satanas. Sabi ko sa sarili ko, ang tanong, ano kapangyarihan ni Satanas para magpala? Unang-una. Sasabihin ng iba, yan nakasulat kaya sa Matthew 4:4. Si Satanas, inalok niya si Jesus na ibibigay ang kayamanan ng mundo, kapalit na sambahin siya. Yan ang mga ng mga di ba, ng mga perverted. Ganun lagi eh. Na ang laging pagdating sa pera o kayamanan, ang tingin natin lagi sa mga yan ay kontrabida. Teka lang kapatid Ngayon kasi ang point kasi rito is, ang tanong, kalooban ba talaga ng Diyos na managana tayo? Diba? Kasi ito paano, kung ano yung paniniwala mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung ang tingin mo ay hindi kalooban ng Diyos na managana ka, hindi ka nga mananagana. Kasi ang tingin mo kagad sa pananagana is masama. Na ang tingin mo makakalimot ka sa Diyos. Yung kasi ang paniniwala ng iba eh. Wait lamang po Yun ang paniniwala ng iba. Kaya laging ang mentality nating mga Pilipino, pag sinabing pagdating sa kaperahan, ay kamunduhan. Mga kapatid, kailangan natin ng pera. Sino hindi nangangailangan ng pera dito? Magsabi ng amen. Kaya nyo ba magsabi ng amen? Hindi nyo kailangan ng pera? Basta ako, nabubuhay ako na nasa puso ko ang Panginoon. Kahit wala akong pera, di bali na maghirap, basta may Panginoon ako. Tingnan nyo, yung mentality ganyan, parang ang tingin natin kapag may pera o pag sinabing kayamanan o mayaman, lagi ang masama ang tingin natin. Bias talaga tayo mga Pilipino sa totoo lang. Totoong mayroong mga mata pobre, totoong ang tao kapag dumadami ang pera, totoong yumayabang. Meron talagang totoong ganun. Pero hindi laging ganun. Ibig sabihin kaya ito yung mentality natin kapag ang isang Kristiyano naghihirap, the more na paghihirap, the more na ikay nagiging banal. O, di ba? Yan ang mentality natin
Pero ang liwa-liwanag kasi kapatid sa bagong tipan. Ngayon, usapang bagong tipan naman tayo. No, ang sabi kasi sa bagong tipan, Ephesians 1:6, na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pinagpalat pinaburan. At sinamaliwanag sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, si Kristo ay naghirap para tayo ay managana. Ngayon sabihin mo sa akin, si Kristo naghirap para kay managana, tapos sabihin mo, ang pananagana ay galing sa demonyo. Para mo sinabing si Kristo ay para mo na rin sinabi na ang kalooban ni Kristo sa iyo ay pandemonyo. 'Di ba? Sinasabi mo na hindi kalooban ng Diyos na managana ka. Yan ang tinuro sa atin ng perverted gospel. Yun ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ngayon ang naghihirap sa buhay. Kasi sa maling paniniwala na porke ikaw ay na kailangan mo maghirap para ikay mapalapit sa Diyos. Kasi ang sabi sa Mateo daw, mapalad daw ang mga mahihirap sapagkat malapit daw sila sa Diyos. Oh. Yan ang mga, sa madaling salita mga kapatid, yung mga ganyan turo, yan po ay mga perverted gospel. Oh. Di ba? Ganyan magturo ang perverted gospel. Save ko muna. Pastor, sabi. Sige po. Kasi po sabi po kasi ng ibang tao, ng mga kapatid ko, na kapag po daw kapag daw mahilig ka raw maghangad ng yaman, hindi daw kaloob ng Diyos yun. Yung mga natatamo mo, baka daw hindi daw galing sa Diyos kasi napapalayo ka raw po sa Diyos. Yun po ang sinasabi ng mga kapatid. Hindi. That's a big lie. Kalooban ng Diyos sa managana ka. Tingnan mo ano problema sa kanila? Kasi ang sa kanila kasi by works. No. Opo. Tingnan nyo, no? Bigyan kita ng ano po? Oh, okay, bigyan kita ng verse Bigyan kita ng verse. Ito tatanungin kita, sino ang paniniwalaan mo? Yung mga kapatiran mo, yung sinasabi ng Bible. Tanungin muna kita. Sino ang paniniwalaan mo? Po. Ngayon po yung sinasabi po ng Bible. Kaya po parang umaano po sa na parang naguguluhan po ako. Ngayon po naliwanagan po yung kaisipan ko na tama po pala na bakit po ng Diyos na kaloob naman po ng Diyos na magkaroon ka ng yaman kung hindi naman po gagamitin sa masama. Ito, basahin mo to kapatid. Kapatid, pwede mo bang basahin to? Ako. Basahin mo lang para sa lahat. Sige. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoon Hesus Kristo, kahit na mayaman naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Okay. Basahin mo ulit ito. Itong in-highlight ko. Basahin mo yan. Upang mapayaman kayo. Ulitin mo uli. Upang mapayaman kayo. Isa na lang kapatid. Isa na lang. Ulitin mo. Upang mapayaman kayo. Itanim mo sa isip mo, yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Amen. Yan ang bagong tipan. Amen ka ba dyan? Amen ka ba dyan? Sasabihin naman ng mga mimiloso po dyan, yan, spiritual yan. Spiritual na kayamanan niya. Sabi ng iba, spiritual daw. Kasi na niya, kung spiritual to, ang sabi rito, no, hindi kaila sa inyo ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo. Yung naging mahirap siya, ito ba ay literal o spiritual? Diba? Okay, isa-isayin natin. Literal ba yan na naging mahirap si Kristo? Literal ba? O, simulan natin. Pinanganak pa lang si Kristo. Saan siya pinanganak? Sabsaban. Nung lumaki si Kristo, siya nakatira sa kalye. Ano sabi ni Kristo? Ang aso ay ay may bahay pero anak ng tao ay walang matirhan. Di ba?
So, ibig sabihin, kapatid, kung ang kaligtasan lang ang nais ng Diyos sa atin, madali lang naman, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di sana namatay na lang si Kristo ng mayaman, tapos nung pinako siya sa krus. Sana ganun. Pero ang tanong, bakit kailangan pa siyang maghirap? Di ba? So may meaning yun. Ito yung purpose ng kanyang paghihirap. Sabi rito, no, hindi kailangan sa inyong kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman siya, naging mahirap siya upang ano daw ang purpose? Anong purpose? Para makuha daw natin yung pabor ng Diyos na tayo ay managana. Kaya hindi kalooban ng Diyos na naghihirap ang isang Kristiyano. Alam nyo sino ang may gusto noon, ang Kristiyano yung naghihirap? O, kung tinan nyo labanan lang naman yan ng demonyo at ang Diyos masama at mabuti, di ba? Tinan mo ang Diyos gusto mapayaman ka, sumagana ka. Ngayon, ano gusto ng dyablo? Oh. Di ba ang dyablo contradict sa Diyos? Kung gusto ng Diyos na mapayaman ka, anong gusto ng dyablo? Siyempre, ang gusto ng dyablo, maghirap ka. Yan yung gospel ng mga poverty gospel ngayon. Nagbabalat kayong mga born again Christian daw, pero ang tinuturo, puro paghihirap. Kaya tinan mo yung buhay nila, puro hirap talaga. Ang Diyos pa naman masunurin. Kung ano yung paniniwala mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung ano narinig ko sa'yo, basahin natin ang Bible. Nako. Kung ano ang Ito ugali ng Diyos to, mga kapatid. Ugali ng Diyos to. Bilang chapter, Old Testament man to, pero kahit ba Old Testament to, ugali ng Diyos to Ito yung pinaka-ugali ng Diyos talaga. Isa sa karakter niya Sa Numbers chapter 14, verse 40. Numbers 14, verse 4. (14) 28 pala, sorry. Ito, sabi ng Bible, Ito ang tao, kung ano paniniwala mo, susundan Diyos sa'yo doon. Okay? Paano ko nasabi? Ito Bible, Ngayon, kung ang paniniwala ng isang Kristiyano, naghihirap siya, kailangan siyang tumanggap ng hirap, hindi kalooban ng Diyos na siya ay yumaman, ito yung sinabi ng Diyos, habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Sige. Gusto niyo maghirap? Di kayo naniniwala sa prosperity na tinuturo ng Bible, na part ng grace, ayaw nyo, gusto nyo lagi maghirap. Good luck sa inyo, mga kapatid kong born again daw. Kaya magsalita pa kayo ng hindi kalooban ng Diyos na ako'y maghirap. Talagang hindi kalooban ng Diyos na ako yumaman. Mangyayari talaga sa iyo yun. Pero kung sasabihin mo na ako ay tsarito, ako ay pinagpala ng Diyos, ako ay pinaburan ng Diyos, ako ay mananagana, ako ay mayaman, ako ay matatag, walang sakit. Kung yun ang lagi mong sasabihin, ito yung pangako ng Diyos. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto nyong mangyari. Yan ang batas ng Diyos. Batas ng Diyos between Old Testament and New Testament. Ba't ko nasabi? Ugali ng Diyos yan Kung sasabihin mo na, let thy will be done, kung kalooban ng Diyos na ako ay maghirap, ay talagang maghihirap ka. Sinabi mo yan Tingnan niyo yung sinabi ng ng yung taong nagdudugo, yung babaeng nagdudugo yung kanyang basta babaeng dinudugo. Ang sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ni Kristo, ng Panginoon, gagaling ako. Di naman siya pinapagaling ni Jesus. Hinawakan lang. Di ba naramdaman ni Jesus Christ? May lumabas na parang kapangyarihan daw sa katawan niya. Tapos yung babae gumaling.
Ano sabi ni Kristo? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So tuwing si Kristo ay nagpapagaling, lagi niyang sinasabing pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Oh. Dapat niyo maintindihan yung ugali ng Diyos. Maraming mga born again Christian kaya, oo, ligtas sila pero hindi nila na-enjoy yung buhay Kristiyano. Kaya ingat tayo sa mga pinaniniwalaan natin. Kung ikaw pinaniniwalaan mo na nambababae ang asawa mo, eh mambababae nga yan kahit hindi pa nambababae. Oh. Yun, may tumawag. Kaya po pala pa. Sige po, sige po. Sorry po. Sige po, sige. Kaya po pala pa sa hindi pa po ako nakakilala ng gusto sa Diyos na puro hirap po talaga yung dinanas ko. Ngayon po, kaya ko lang po kayo na kilala dahil po dun sa kuya ko na sabi niya, panoorin mo to. Kung totoo, hindi ko po talaga kayo na kasi marami kasi akong tanong sa isip ko, bakit ganito lagi ako naghihirap, puro sakit na lang nararamdaman ko, puro lungkot na lang. Kasi born again din po ako, born again po ako, tsaka nasa ano po ako eh. Kaya nasabi ko sa sarili ko, parang hindi pa sapat yung kaalaman ko tungkol sa Diyos. Kaya isang araw, nandun ako sa kapatid ko, nandun din po siya sa inyo noon. Sinabi niya sa akin, sister, panoorin mo to, ang ganda ng paliwanag nito ni Pastor Edwin. Sabi ko, anong paliwanag? Basta panoorin mo, maliliwanagan ka. Ayun, pinanood ko po, yung ano nyo po, yung series 1, hanggang ngayon napapanood ko na po yung mga, yung napanood ko po yung para po akong, sabi ko, bakit nga puro tayo, kailangan natin patawad sa Diyos, pinatawad na nga pala tayo. Parang ano yung ko na totoo yung sinasabi nito, sabi ko ganun. Siguro, sabi ko sa sarili ko, totoo siguro sinasabi nito kasi parang na ano yung isip ko na naliwanagan tungkol sa Bible. Kasi yung sa Revelation po, Pastor, hindi ko rin po talaga maunawaan na literal po ba na magkakaroon ng dragon. Yun yung napanood ko po, yun po talaga mangyayari. Kaya po sabi ko, ang galing na ano, ginamit si Pastor Edwin para maliwanagan yung isip ko na ganun palang mangyayari. Hindi pala literal na magkakaroon ng dragon. No? Doon po nakasulat sa Revelation. Kaya salamat po sa Diyos na talaga ako. Kasi lagi ko po sinasabi, Panginoon, gusto ko pong malaman yung totoo na literal po ba na magkakaroon ng dragon or ano, na may babae po ba na may labing dalawa na star na ano. Between. Kaya napanood ko po lahat. Opo, Pastor. Yung napanood ko po yun, talagang naano ako, na sinagot ni Lord yung nasa isip ko na siguro talagang mahal din ako ni Lord na gusto niya rin ako maligtas sa mga paniniwalang mali ko. Glory to God, kapatid. Pare-pareho lang tayo. Nataon lang na nauna ako sa'yo ng konti. Pero ako rin, kagaya mo rin noon, takang-taka ako. Sabi ko, bakit ganito, Lord? Naglilingkod naman ako sa'yo. Nagmi-ministry naman ako. Tagal-tagal na. 20 years na ako nagmi-ministry sa'yo. Bakit hindi mo ako pinagpapala? Tanong ko rin yan dati. Oo, tanong ko rin yan. Pero nung naintindihan ko tong... Sige kapatid. Basta. Ako po yung ano po, isang ko lang po yung dinanas ko nung pandemic lang po. Kayo na lang po humusga kung talaga pong ano po na mahal po ako ng Panginoon. Kasi po yung dinanas ko po nung pandemic na ano po ako sa na yung pamilya ko po na sa jeep, napalayas po kami noon. Parang nasa kloban ako ng hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Kasi lockdown po nun eh. Ngayon, para po akong lungkot na lungkot. Tapos sinabi ko sa Diyos na, kaloob mo ba to? Na subukin ako, ganito-ganyan. Sabi ko gano'n. Tapos, nagdasal na lang din po ako nung araw na yon. Nagdasal ako na tulungan ako na
hindi ko kaya 'to mag-isa, sabi kong gano'n. Tapos kinagabihan nanaginip po ako na may isang isla po. Isla po siya, tapos yung sa isla na po nun, nandun po sa kabilang pampang marami pong tao. Bale po dito Mm. sa kabilang isla, sa ngayon gusto ko pong tumawid dun, kasi gusto ko pong makasama yung pamilya ko, yung mga kapatid ko. Nandun po sila sa kabilang isla, tapos nag-iisa lang po ako dito sa isang isla. Ngayon po, may taong nag-ano po sa akin, gumabay na sabi niya, "Gusto mo bang tumawid sa isla?" Sabi ko, Mm. "Opo." Tapos inano po niya yung dagat, kasi may dagat po yun eh. Nakatawid po ako, tapos sabi niya sa akin, "Hindi ka nag-iisa, may kasama ka." Tapos yun po, nagising po akong bigla. Ano po ba yung pagkaano niya sa panaginip ko? Oo, nangyayari na ngayon yun. Nangyayari na sa'yo ngayon yan na maaaring kuya mo ang ginamit ng Diyos para malaman mo yung katotohanan. Kasi sa totoo lang mga kapatid, tayo lahat dito, hindi lang naman ako, ikaw eh. Lahat tayo, mayroon tayong kanya-kanyang istorya kung paano natin natuklasan yung biyaya ng Diyos sa buhay natin. O, may mga ginamit, may pinadala. Ang point kasi doon is pasalamatan natin ang Panginoon doon sa mga ganung bagay. Kasi at least, buhay pa tayo, bata pa tayo, nakilala na natin siya ng tama. Nang hindi na hindi kagaya ng iba, diba, na kung kailan masusugok na eh, doon pa lang malalaman yung totoo. Sa mga nangyayari po sa kanila. Ganito lang kapatid, may papayo ko sa iyo, no? Patuloy ka lang mag-obserba sa channel natin dito. Kasi ang layunin ko sa channel na to, si Kristo talaga maitaas. Yun ang layunin ko. At maipakita ko sa buong Pilipinas kung ano yung totoong sinasabi ng Bible. Kasi marami nagbabasa ng Bible ngayon, hindi nila naiintindihan. Ngayon, nais ko lang dito maintindihan ng mga kababayan ko kung ano yung totoong sinasabi ng Bible. Kaya nga may mga Bible tayo sa screen eh. Para ipakita ko sa inyo, ito yung sinasabi ng Bible, ito yung totoong sinasabi. Agaya kanina, di ba, yung dispensation, wala daw sa Bible. Pinakita ko sa inyo, di ba? Pinakita ng Panginoon sa inyo kanina, verse by verse, 4 na verses, na totoo ang dispensation. Na yan turong yan, rare, na hindi na ituturo ng karamihan. Pero nilalantad na ng Panginoon sa atin. Kasi nasa huling araw na tayo. Nagmamadali na ang Diyos, malapit na eh. Malapit na talagang nasa generation na natin yung malapit na yung matapos tong church age na ito, malapit na. Kaya magpasalamat ka sa Panginoon kapatid, no? Lagi ka magpasalamat na lang. Tsaka tandaan mo, sa Old Testament, ang Diyos ang nasusunod kung anong kalooban niya. Sa ngayong New Testament, ang Diyos iba na. Lahat ng kahilingan mo, ibibigay niya sa iyo. Alinaw naman doon sa Bible. Ang mangingin ninyo sa aking pangalan, ipagkakaloob sa inyo. Ibig sabihin, iba na ang Diyos sa bagong tipan. Sa bagong tipan, kung ano yung desisyon mo, susuportahan ka ng Diyos. Yun nga lang, make it sure na yung desisyon natin ay tama. Kasi pag mali, malulungkot ang Diyos sa iyo pag mali ang desisyon mo. Ngayon sa atin, kaya nga sagot ko sa iyo kanina, di ba? Ang paghingi ng kayamanan sa Diyos ay depende yan kung anong motibo natin. Kung ang motibo mo masama, ikaw, ikakasama mo yun. Pero kung ang motibo mo para suportahan lang ang pamilya mo, mapaayos ang buhay nyo, bakit hindi pagkakalob ng Diyos sa iyo yun? Ang gawin mo lang is hingin mo yun. At pag alam ng Diyos, pag alam mo sa sarili mo na ikabubuti mo yun, hingin mo. Diba? O, humingi ka sa Diyos ng lupa't bahay, bakit hindi niya ibibigay sa iyo? Ibibigay niya sa iyo yun, syempre. Yun nga lang, mag-antay lang tayo. Lagi tayo nasa pag-aantay, huwag tayo magmamadali, huwag tayong gagawa ng shortcut. Basta panampalataya na natin. Kung ikabubuti natin, hingin natin. Kaya nga, di ba, ang ugali ni Christ sa bagong tipan? Di ba? Kung anong pananampalataya nyo, yun ang gagawin ko sa inyo.
Tapos sinabi rin ni Kristo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, kung ano yung paniniwala natin, susuportahan tayo ng Diyos doon. Huwag ka maniwala, sinasabi ng born again na kapag nananangin, let thy will be done. Yung let thy will be done na prayer na yan, si Christ lang yun. Eh, hindi ka naman si Kristo eh. Di ba? Kaya mga kapatid, stay tuned ka lang dito sa channel na, stay tuned ka lang sa channel na to, mag-obserba ka lang. Obserbahan mo lang, basa ka lang, tamang pakikinig ka lang. At may awa ang Diyos din mo, makikita mo na unti-unti ka na pala nakakalaya. Saka po, kapag po hindi po ako nakakapagsamba, sinasabi nila na na nagiging na raw ako, lumalayo na raw ako sa Diyos. Sabi ko, kahit hindi naman na ako magsamba pinagpapala pa rin ako ng Panginoon. Sabi ko gano'n sa kanila. Hindi naman nawawala yung kaligtasan. So, sabi ko sa kanila, simula po napasama po ako sa The Bride of Christ. Nalaman ko rin po at katotohanan. Masusubukan nyo naman yan kung totoo hindi Subukan ko nga hindi magsimba, pagpapalain pa ba ako ng Diyos, di ba? Gano'n lang naman yun Ako, nasubukan ko na yun dati. Sabi ko, subukan ko kaya hindi mag-tithes. Pagpapalain pa kaya ako ng Diyos. Simula nung di ako nag-tithes, tapos nakita ko na, uy, ganun pa rin pala. Mas malala pa yung pagpapala ng Diyos sa akin kumpara dati. So, ibig sabihin, wala doon. Ang pagpapala ng Diyos ay regalo ng Diyos sa atin. Sa bagong tipan, ang pagpapala ay regalo na lang, binibigay yan ni Kristo sa mga sino mang mananampalataya sa Kanya. Ito ay ang kondisyon kung ikaw ay maniniwala. If you believe, if you have faith, yun ang kondisyon. Kung nanampalataya ka na ikipinagpala na, mangyayari talaga sa iyo. Kung nananampalataya ka na ikaw ay makakapagtapos ng pag-aaral, mangyayari yun. Pero kung ang pananampalataya mo na, ang hirap ng buhay, hindi ako makakapagtapos, ganto, ganyan, wala na. Lockout na, tapos na ang laban. Ganun nga mangyayari sa iyo. Kaya ingat po tayo sa pananampalataya natin. Hindi sa gawa ang pagpapala, kundi nasa pananampalataya. Kaya mag-ingat po tayo sa pinaniniwalaan po natin. Yun lang po ang mapapayo ko, kapatid. Sige po, Pastor. Salamat. God bless you. Stay blessed po. Okay, so 10:03 p.m. At nakikita nyo naman po sa screen na ina-upload na po ang part 14A natin. Pantay na lang po maya-maya. At sana may makapanood kahit alas 10 pasado na. Pagkatapos po nitong nakalagay 6 minutes na lang, matatapos na to. Check pa to ni YouTube kung may copyright, kung merong hits o ewan. So, antayin lang po natin. Basta within this night matatapos po ito. So, sa ngalan po ng The Bride of Christ TV, ako po si Pastor Edwin. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. God bless po sa atin lahat. God bless din po. Thank you po. Good evening, everyone. Salamat po. Manood tayo. Thank you, Jesus. Salamat po. Rito po sa lahat. Overtime. Yung kami manonood dito. Karito sa lahat. Tuloy ingatan, Pastor. Manood tayo ng video. Salamat po. Thank you so much po, Pastor. Thank you po. Stay healthy po, Pastor. Good night po. Okay, maraming salamat po sa lahat mga kapatid. See you next week po. At antay lang po natin yung video. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.